Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, Sulu ng Pilipino. Sa kadakilaan, bayang perlas ng silangan, may gintuang kasaysayan, lahing pinagpala ng may kapal. Bayang sinili, ikaw ay tumindig, kalayanin paglaban at idiin, harapin ang mga manlulupi, nasa'yo ay sumaklot, laman mo'y kinabig. Ang inang diwang mapagdimagsik, sa dugo at ugat magpapainit, aserong mulo ang nakakawangis, papawi sa lupay at mga hilagpis. Babalikwas ka sa pagkakaamang, naglaykay-isip ang sadyang busina, tanglaw sa landas na iyong tinatahak, Pilipinis mo'y gabay sa pangarap. Sulong sa kadakilaan, ito ang panawagan, ang bilang isang Pilipinas, kaisipang dalisay at panahon. Pilipinismo, Pilipinismo, labay tungo sa kadakilaan. Sa kadakilaan, bayang perlas ng silangan, may gintuang kasaysayan, lahing pinagpala ng may kapal. Bayang sinil, ikaw ay tumindig, kalayanin paglaban at idiin, harapin ang mga manlulupi, nasa'yo ay sumaklot, laman mo'y kinabig. Ang inang diwang mapagdimagsik, sa dugo at ugat Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig sa DWAD 1098 kHz AM. Nako, nagkaroon tayo ng konting problema sa technical. Recording in progress. Kasama na natin si ating guest kanina, no? Ngayon, hintayin po natin. Pero ito pong guest natin, walang iba kundi si Senator Greg Honasan po. Hindi po ba last week sinabi ko sa inyo na magiging guest natin si Greg Honasan para atin po siyang ma-interview at hinihintay po natin siyang pumasok uli. Kanina kasama na natin Sayang nagka-problema lang kasi hindi tayo nakapasok agad sa DWAD. So, naku, andito na. Praise the Lord. Hallelujah.
Ay, Yes. magandang hapon na Greg, pwede ba pakibati po yung ating mga tagapanood at tagapakinig? Naku, bumabati po. Ito si Greg Gringo Nasan po. Bumabati sa inyo lahat at pinagpala tayo ngayong araw na makapanayan namin kayo at mapag-usapan yung mga iba't ibang issue na may kinalaman sa araw-araw natin pamumuhay. So, God bless you. Ay, maraming salamat Greg. Alam po ninyo, miss na kayo ng taong bayan at kami mga tagahanga ninyo, alam ninyo, 1980s pa, talagang sinusubaybayan namin ang inyong karir. Nung nakaraang pong linggo, naikwento ko na may sumulat dun sa ninong ko, the late Senator Eddie Ilarde sa DZWB, na sabi niya siya raw ay sarhento at sila'y napapaligiran na ng tinatawag na Moro Rebels kasi gusto nila tawagin sila ang Moro. Ewan ko kung bakit samantalang sila ay mga kapwa natin Pilipino, yung MNLF at the time. At may leader daw sila na bagong graduate ng PMA, kokonti na lang yung bala nila, nagsabi sa kanila na mabuti pa tayo lumusob. At later on, sabi niya, ang pangalan po ng leader namin si Greg Hunasan. Nako, siguro ho, providential na nagdaan tayo sa mga ganong pagsubok at paghamon at matagal na ho tayong dapat wala sa mundong ito. So sa tingin ko, meron pang pagagawa sa ang ating Panginoon, ang ating sambayanan. Amen. So ito po, nandito tayo para tugunan yung pangangailangan na yun. Sige po. Anyway, dun sa mga kailangang mapaalala kung ano ho ang background natin, tayo po ay nagsundalo ng 17 taon. Tapos lumabas tayo sa sistema, naging rebelde tayo na may matibay naman at na ipinaglalaban. So 7 years po tayong rebelde. And then tayo po ay paglabas natin sa ating pinagkaabalahan noon, naging senador po tayo. Kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. And then hiniran po tayo na secretary at kalihim ng Department of Information and Communications Technology matapos po ang 21 taon na pagsiservisyo bilang senador. So yun po ang background natin. Sa mga developments po ngayon na senador, ikukwento ko yung mga latest developments ngayon para malaman ng ating tagapakinig na napakahalaga ng isang merong military background sa ating Senado. Ako'y nakikiusap na sa ating mga kababayan na sana isulong natin ang pagbabalik ni Senator Greg Hunasan sa Senado kasi po nakakatakot po itong World War III, no? Kasi nagsalita po si President Putin kamakailan na pag ginamit ang ATACMS missiles o kaya yung Storm Shadow missile ng Britain, mangangahulugan na itong ATACMS na ito, kasi sabi niya, itong ATACMS missile, mga Amerikano nag-ooperate nito, bagamat sa Ukraine pinapalipad, doon located, Amerikano ang mga personnel at technology, satellite, yun namang Storm na Shadow missiles, mga British naman. Kaya sabi niya, we will be at war with the US and Britain and with NATO. Nakakatakot po ito, no? At dito naman sa China, patuloy pa rin yung mga threat dito sa West Philippine Sea, no? Actually, kasama po yung late uncle ko dyan, si late Philippine Navy Commander Pedro Pitpasion Jr. sa pag-occupy ng mga isla dyan. Kailangan po talaga natin ng sundalo. Ako yung nakikiusap sa inyo. Sa leadership po natin ngayon, Senador, ano ba masasabi mo? Talagang delikadong-delikado ang
kalagayan ng mundo ngayon at ang ating bansa? Actually, Kafferly, no, sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ang aking mungkahi po huwag tayong matakot. No? Unang-una, tibayan natin ang ating pananampalataya, pero wag naman tayong kahihiya sa ating Panginoon. Maghanda tayo. Napakahirap basahin o pangunahan yung iniisip at sinasabi at yung posibleng gagawin nitong mga malalaking bansa sa paligid natin, no? Kaya maganda ho tayo. Yung kasaysayan ho natin talagang hitik na naghubog sa ating karanasan, no? Sinubukan na tayong sakupin ng iba't ibang bansa, yung ating karatig bayan ngayon na Japan. Sinubukan na rin tayo nung 300 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Ganon din po ang ating kaalyado ngayon na Estados Unidos. So, nasan sila ngayon at nasan tayo? Malaya pa tayo. No? We are still a proud, sovereign people and nation. At sanay tayo sa ganon. Tayo naman likas sa atin. No? Yung maawain, mapagbigay, madaling kausap. Pero pag sinubok naman tayo at inubos yung ating pasensya, sila ang nagkakaproblema, hindi tayo. Natutunan ko po ito sa ating konting karanasan na kung babawas-bawasan natin, yung hindi talaga kinakailangan na too much partisan politics at inventaryohin natin yung ating potential, siguro marirealize natin na just by looking at the map, tingnan lang ho natin yung mapa ng mundo. Tayo ho may hawak ng traffic light. We can be the digital hub, the political hub, the cultural hub, the security hub, no? The economic hub, at the spiritual hub, not only of the Pacific area, but of the world. Ganun ho tayo pinagpala. Although, sabi ho siguro ng ating Panginoon, para hindi naman magselos yung ibang bansa, ilalagay ko rin kayo sa ring of fire. Number 1 kayo sa World Risk Index. Pag may bagyo na nabubuo sa Pacific area, kayo yung welcoming committee. Para fair is fair, no? So, maganda ho tayo. Kung kaya natin maghanda para sa lindol, para sa bagyo, ito, nakaraan naman halos 3 o 2 sunod-sunod. Kaya nating maghanda sa anumang banta sa ating seguridad. Ngayon, itong West Philippine Sea, siyempre may banta, water cannon tayo, no? Pero wag ho tayong mag-alala, no? Magplano tayo, maghanda tayo. Let's unite. Yun ho ang pinakamahalaga rito. Kailangan buo tayo, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo. Let's unite, let's organize, and let's mobilize for any eventuality. At yan ho kailangan yung public-private partnership, yung whole of nation approach, yung inclusive growth para sa atin, no? Kailangan ho paganahin natin 'yon. Tinatanong ho umisan, ito panghuling pangungunang pananalita. O former senator, former colonel, former rebel, former secretary Unasan, do we have an army? May hukbo pa tayo na haharap dito sa mga banta sa atin. Sabi ko, wala ho kaming hukbo. The Philippines does not have an army because the Philippines is an army. We are a spiritual army. We are a political army. No, we are a very potent security army. So, wag ho tayo magala, wag tayo matakot. Pag sinabi ho baka naman tayo masyadong napaparanoid, no? Nagpapraning tayo, ay hindi ho. Kung tama ho itong pananaw natin na maganda tayo, no? At mapatunayan na hindi kailangan maging handa, then we take responsibility. Pero kung totoo ang banta at itong call for mobilization ay may basehan, at hindi tayo handa, malaking kawalan ho sa ating seguridad,
sa ating sovereignty ang mangyayari. Sa tingin po ninyo, Kagreg, kasi nakasulat po sa ating constitution ano na dapat meron tayong citizen army, no? Hindi lamang yung regular army, dapat meron tayong force multiplier, no? Pagka hindi lamang sa digmaan kundi pati sa mga bagyo, mga lindol, nabanggit nga po ninyo, sa tingin po ninyo, posible po bang ma-mobilize natin uli? Kasi kami, nung panahon namin, tinuruan kami ng paggamit ng mga armas, rifle at saka handheld, handgun at saka map reading at medyo sa bundok kami na training din. Sa tingin po ba ninyo, lalo na sa pagbabalik ninyo sa Senado, ito po ba talagang pwede nating isakatuparan itong tinatawag na citizen army parang sa Switzerland? Lahat sila sundalo. Sa Israel, bata, matanda, babae, lalaki, sundalo. At hindi lamang sundalo, kundi mga disaster responders. Opo, Ka-Ferdy, no? Tayo ho ang may akda ng National Disaster Risk Reduction Management Law. No? Ang pinag-uugatan nito ay since hindi natin alam kung ano ang natural or man-made calamities na banta sa atin, wala hong masama na maghanda tayo. Maghanda tayo. Malaman natin, isama tayo sa plano ng ating pamahalaan for mobilization. No? Pero ang mahalaga rito, pakadaan ng either man-made or natural disasters, maibalik sa mas mabilis na pamamaraan yung normal na pamumuhay. Makapagtrabaho, makapaghanap buhay, yung mga naapektuhan, makabalik sa pag-aaral yung ating mga estudyante. No? At siyempre, manumbalik sa pinakamabilis na pamamaraan, yung normal na pamumuhay ng ating sambayanan. At ang susi ho rito ay yung technology. Technology po ang susi rito dahil sa ating mga pangunahing pangangailangan, siyempre, nangunguna ho yung food, pagkain, clothing, pananamit, shelter, pabahay, yung edukasyon at yung health services, kalusugan, edukasyon ho, yung pangtustos natin sa edukasyon ng susunod natin na henerasyon ng mga leader at mamamayan. No? At ngayon, meron ng tinatawag na data o informasyon, no? The new oil, the new gold, na mahalaga para makapag-desisyon tayo sa isang informed manner. No? We can make accurate, no? Informed, logical, and intelligent decisions based on complete, accurate, and timely data. Yun ang susi dyan sa ating sinasabing call natin for unity, for organization, and for mobilization. Napakaganda po, no? Parang ang inyong binabanggit ay yung babasahin na parang libro, no, o booklet tungkol sa inyong plataforma nung araw na ipinamahagi po natin, kung inyong natatandaan, yung tungkol sa reforma. Kompletong-kompleto po, no? Napakalalim po ng kaalaman nitong ating guest ngayon, ano? Siya po ay nag-aaral sa University of the Philippines bago siya pumasok sa Philippine Military Academy, at malalim po talaga ang kanyang kaalaman. Kagreg, mga ilang taon ka ba sa UP? At nung araw required yung ROTC, so ikaw yata ang kaisa-isang vanguard na ROTC at PMA pa. Nako ho, hindi ho ako umabot sa UP School of Economics. 3 semester po ako sa AS. Tapos alam niyo naman, kabataan natin noon, hindi malinaw pa kung ano yung landas na tatahakin natin. So,
tinanong ako ng aking ama, ibig ko lang ho bahagi sa inyo, no? Nung una ho, Kaperdi, gusto ko maging pare. So baka ang kausap mo ngayon, kung nagkatuluyan kami no, nung calling no, natin, baka Monsignor, o kaya baka rebel priest. No? So gusto ko maging pare. Nagbago ho ang aking isip at sabi ko sa aking ama, baka pwede akong mag-aral ng medisina. Ibig ko naman mag-doktor. Sabi niya, alam mo anak, panganay ka, sundalo lang ako at alam naman natin ang kapasidad ng aking hanap buhay, no? I'm just an ordinary professional soldier. So mahihirapan tayo. Hindi na makapag-aral yung mga batang kapatid mo kung magmedisina ka. So pumasok ako sa UP as an entrance scholar, no? At nung 3 semesters ko, sabi ko sa aking ama, so dito lang humuna ako. Sabi niya, bakit hindi mo subukan na kumuha ng entrance exam sa Philippine Military Academy? Sabi ko, hindi ko huhilig yan eh. Yun ang pag-ROTC, parang pilit pa. Pilit pa sa hinog, ano? So sabi niya, subukan mo lang, no? Dahil napansin ko, sabi, gusto magpare, gusto mag-doktor, parang nasa dugo mo yung serbisyo. O sabi ko, di, subukan natin. At modesty aside, I took the entrance exam. Sa 10,000 examinees, no? Tayo ang nag-top. So parang may bulong sa atin, no? Yung tadhana, yung Panginoon na baka yun ang calling natin. So pasok ako sa PMA. Siyempre yung unang taon doon talagang matinding pagsubok, no? Talagang pipigain ka, yung physical, mental, psychological, and even spiritual na kapasidad natin. So sumulat na naman ako sa aking ama. Sabi ko, sigurado ba kayo na ito ang calling ko? Sabi niya, okay, ganito ang usapan natin, no? Tapusin mo lang yung first year. After the first year, para hindi naman tayo kahiya-hiya, pag ayaw mo talaga, labas ka. Alam niyo, Ka-Ferdy, after the first year, in love na ako sa military career. So, alam mo naman, I belong to the notorious PMA class of 1971. Yes. Magkakasama ho kami dyan ni Senator Lacson. Marami ho kaming nag-general. 2 ang nag-chief PNP, 1 ang nag-chief of staff. So kami ang pinakamalaking klase during that time. At sabi nyo, hey, the rest is history na pwede kong dagdagan ng paliwanag mamaya. No? So class 71 po ako ng PMA. 17 years akong nagserbisyo at sabi nga, the rest is history. Alam nyo, Ka-Greg, nung ako'y bago pa lamang young professional, naipasok ako ni Senator Enrile sa United Coconut Planters Bank kasi siya yung chairman no, ng UCPB. Opo. At yung po kasing tatay ko kamag-anak by affinity ni Mrs. Enrile, no? Opo. Ngayon, hindi ko ginamit ang palakasan doon. Ako'y dumaan sa proseso. Ngayon, sabi sa akin sa Human Resources Department, hindi po kayo makakapasok dito pag walang nagre-recommenda sa inyong officer ng bangko. Hindi ko sinabi na makakakuha ako ng recommendation. Basta pagbalik ko na lamang, sinabmit ko yung recommendation, nagulat sila. Abay, chairman of the board po pala namin yung contact ninyo. Bakit hindi nyo sinabi kaagad? Kako, ayoko po kasi ng dadaan ako sa anumang impluensya. Gusto kong patunayan na yung pong grupo ni JP bilang respeto, kami po dumadaan sa proseso. At ang kabilin-bilinan sa akin ni JP, alam mo, anak, bata ka pa, kailangan na wag mong sisirain ang pangalan ng ating pamilya diyan, ano, kasi parang pamilya na kita, wag mong sisirain. At pumasok nga po yung mga EDSA noon, ang tatay ko naman kaibigan ni General Isleta, ang uncle ko kaibigan at napakalapit, no? Siya yung pinakakanang kamay ni Alejandro Melchor Jr. So, nagkaroon nga po ng EDSA 1. Pwede po bang pakipaliwanag din nyo sa amin at mamaya naman yung EDSA 2?
no? Yung EDSA 2 Opo. naman, pagkatapos nun, tumakbo kayo ni Senator Lacson na senators, tinadtad ko naman ng stickers ninyo, yung bahay ko, at ako'y pinuntahan ng NBI. Sabi ko, karapatan ko yan, 2001 po yan, karapatan ko yan bilang mamamayan, na yung dalawang yan ang gusto kong iboto, kaya nilalagay ko sa aking bahay yung kanilang mga stickers. So pakikwento nga po yung EDSA 1 at saka EDSA 2 at kung ano po ang mga nangyari dito. Ka-Freddy, babalikan ko muna sandali sa pahintulot ninyo. Opo. Yung UCPB, Yeah. yung United Coconut Planter Bank ay binuo nila then Minister Secretary Enrile at ni Chairman Danding Cojuangco Opo, si Boss Dante. para tugunan yung pangangailangan ng mga magsasaka natin. Lalo na yung magsasaka natin na bumubo dun sa sinasabing yung nyugano, no? Opo. Sector. Naalala ko ho nun, nag-AD camp ako kay JPE at nakilala ko rin naman si Mr. Danding Cojuangco, no? Naging alamat ho ito, Ka-Ferdy, no? Dahil tuwing magbo-board meeting, I think once or twice a month, no? Yung dalawang yon bumababa dun sa basement para alamin kung kumain na, no, naghapunan na yung mga driver at security. Ayan, totoo po yan. At sinisiguro nila na yung kinakain ng board, yung hapunan ng board, ay hapunan din ng mga drivers. Ganun ka tindiho yung dalawang yon. Totoo po yan. Mag-alaga at mag-aruga ng tao. So, gusto ko lang banggitin yun to put it on record na kakaiba ang dalawang ito. No? Hindi mga perpekto itong taong to, nakatulad din natin, no? Pero yung malasakit nila, yung pag-alala, yung pag-aaruga, yung concern nila dun sa pinakamaliit, pinakamahirap na hindi napapansin minsan, no? Dahil nga mga security, mga driver. Bumababa sa basement, dun sa parking. Basement sa UCPB, yan sa Makati. No? Opo. Makati. Ngayon, paano ho nangyari yung EDSA 1? Nabuo yung EDSA 1 nung kasagsagan nun, nung mga rally sa kalsada. Kukunti ang nakakaalam na si former President Ferdinand Marcos Sr. ay may karamdaman na. Mga sundalo ho kami noon, no? Nabuo yung EDSA 1 dahil yung Reform the Armed Forces Movement dahil karanasan ho namin, no? Pag nasa field kami noon, no, kaharap namin siyempre yung mga lumabas sa sistema, yung mga rebelde may pinaglalaban, no? Pero hindi ho yun katakataka. Ang dapat nasasaktan, naapektuhan, yung nagtutunggalian sa armadong pamamaraan. Pero ang hindi katanggap-tanggap, Ka-Ferdy, at napakalaga sa akin na maipalawanag ito, yung mga nagiging biktima, yung mga nakita namin first hand, yung tulala na mukha at anyo ng mga nahuhuli sa crossfire, bata, matanda, no? Babae, lalaki, na nasira yung kabuhayan, nasunog at diba yung tahanan, no? At kuminsan nasasawi, nasasaktan sa isang armadong tunggalian na hindi nila kagagawan. Sabi namin na ang utos galing sa itaas, galing sa tinatawag na chain of command, galing sa commander-in-chief, bakit ganito? Parang hindi tumutugma yung sa pangangailangan dun sa field, no? So, nabuo yung Reform the Armed Forces Movement. Walang nakakaalam ho noon, no? Kukunti ang nakakaalam na may karamdaman pala si dating Pangulong Marcos, no? So, nabuo yung Reform the Armed Forces Movement. Hindi kontra sa Commander-in-Chief, kundi para sa maayos na pamahala o good government. Yun ang buod ng reform movement na yon, no? At nabuo ito doon sa hanay ng mga junior officers, mga bababa ang ranggo dahil naghahanap kami noon ng mga mamumuno sa amin na mga tinuturing naming mga professional, mga nagmamahal sa bayan. At yun nga ho, nangyari naman yung people power. Pero sabi nga ho kahit na anong people power mo sa kalsada,
sa lansangan, no? Kung wala kang armadong component na magbibigay ng balanse dun sa mga nagtutunggalian na puwersa, abay walang mangyayari, magrarally ka forever. So ang simula nung tinatawag na makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Pagkatapos po nito, tinanggal si Minister Enrile at nakulong pa nga siya minsan dun sa Camp Karingal. Dinalaw namin siya nung tatay ko. At kayo po mismo nakulong din sa gitna ng dagat, pero dahil sa suporta ng AFP tsaka PCINP sa inyo kayo po nakalaya. Nagulat si President Cory at kung saan kayo namamataan, pero walang nagsusumbong sapagkat ang taong bayan sumusuporta sa inyo. Minsan kung hindi ako nagkakamali sa Fairview po namataan kayo at wala rin nagsumbong at actually isa ako sa mga nakakita hindi talaga ako magsusumbong sapagkat ako'y supporter, ibig sabihin taong bayan ang sumusuporta sa inyo. Nakita ng taong bayan yung malasakit ninyo sa kanila, lalo na sa maliliit, kaya nagmalasakit din sila sa inyo. At nung nangyari nga po yung hinalal si President Erap ng mga mahihirap, ako po kasama ninyo, kasama ni Minister Enrile, sumuporta kay Erap. Subalit dahil sa medyo nakabangga niya yung mga malalaking kumpanya, hindi na natin babanggitin, ayaw niyang tumaas ang presyo ng langis, for example, kuryente, tubig, nakabangga niya yung mga malalaking intereses, siya ay napagplanuhan. Kasama na dyan yung Malampaya, gusto niya 60% ang mapunta sa gobyerno at 40% lamang sa private sector, ayaw nitong mga ilang mga malalaking interest at sila nagplano-plano kung paano pababagsakin si President Erap at kasama naman tayo noon. Kaya do sa pagtatanggol naman sa legitimate President Erap. So yung latest message ninyo, naka-uniforme kayo, naka-full battle gear sa labas ng Malacanang para lumusob at sa loob ng Malacanang para magtanggol. Sino po ba talaga si Greg Honasan na bakit sobrang pagmamahal niya sa mga mahihirap? Ano po ba ang nag-i-inspire sa inyo at paniniwala ninyo sa Diyos? Tayo, kasi actually kasama din po ako sa RAM SFP-YOU nung araw, civilian component nga lang po, at kasama din natin yung mga guardian. Bakit po ba tayo napakakapit sa Diyos, sabi nga po ninyo, magpapari kayo nung araw, ako naman magpapastor, bakit pare-pareho ang ating paniniwala? Ano po ba talaga paliwanag ninyo sa ating mga tagapakinig? Bakit mahal na mahal ninyo ang ating Diyos, ang ating bayan, at lalong-lalo na ang mga mahihirap? Kapernik, kung tayong dalawa at yung iba nating kababayan, hindi natin mamahalin yung Diyos, itong pinagpalang bansa natin, at pagsikapan natin na maisaayos ang kinabukasan ng ating pinagkakaingatan na yaman, yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamayan natin, sino pa po ang magmamahal sa sarili nating bayan? Napakaswerte nga ho natin dahil pinagpala talaga itong Pilipinas. Marami tayong problema na hinaharap, maraming paghamon na hinaharap. Pero kung hindi natin mamahalin yung ating bayan at hindi tayo gagabayan ng ating Panginoon, sino po ho ang gagawa nito? So hindi ho ito kakaiba. Talagang we are a nation of heroes, At tayong mga Pilipino, likas sa atin yung kabaitan, yung karakter natin, Ngayon, balik po tayo dun sa nangyari kay former President Erap Estrada, ako naman ang mungkahi ko, tuwing mauubusan tayo ng pasensya, mauubos ang pasensya natin at maiinip tayo dahil
hindi na gumagana yung mga institusyon natin, napakahirap po na lagi nating magiging kaugalian na dalhin lahat sa kalsada at doon i-resolve ito. No? So yan ho ang hamon sa ating lahat ngayon. Ang hamon sa atin ay palakasin yung mga institusyon para hindi na tayo kailangan pumunta sa kalsada, hindi na kailangan mag-alsa, yung tinatawag nilang kudeta, hindi na kailangan lumabas sa barracks, yung mga bayaning sundalo natin para magkaroon ng makahulog ang pagbabago. Yan ang hamon sa atin noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Kailangan malinaw sa atin what we are for. Saan ba tayo tumatayo? No? Napakadaling manggulo, magsimula ng away, pero napakahirap na kausapin yung mga kababayan natin para kumbinsin na magtulungan tayo, magkaisa tayo, at isipin natin hindi yung sarili nating kapakanan at hindi yung mga political objective natin. Yung eleksyon ho, mangyayari yan. No? Lilipas ang panahon. Pero ang pinakamahalaga rito, na iiwan na nating legacy, pamana sa ating bansa, ay yung kapakanan at kinabukasan ng ating mga anak. May kasabihan ho, no? Our children are our future. May konti ho akong issue doon. Our children are not our future. They are their own future. Pagdating ng future nila, baka wala na ho tayo. No? And all we can do, ang may aambag lang natin sa sitwasyon yan, ay ipakita sa kanila, sa ating mga anak, mga apo, yung susunod na generasyon, by example, sa pamagitan ng buhay na halimbawa, kung paano magmahal sa bayan, magmahal sa Diyos, at kung paano dapat umasa sa atin yung ating bansa. So ang susita lang talaga dyan, pagtutulungan po. Kagreg, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, tagapakinig, tagapanood, na kayo po ngayon ay kandidato para sa pagbabalik sa Senado at marami pong nasasabik na kayo'y mabalik sa Senado at marinig muli ang tinig ng taong bayan kasi kayo po ang tunay na representative ng mga maliliit. Ano po ba ang nagtulak sa inyo para maisipang magbalik sa Senado bukod sa matinding pagmamahal ninyo sa ating bansa at sa maliliit na Pilipino na pagandahin pa lalo ang ating bansa, pagandahin pa lalo ang buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan? Pwede po bang pakilahad sa ating mga tagapakinig, lalo na itong mga kabataan? Ka-Ferdy, mabuti ho naitanong ninyo. Tinatanong ho ako kadalas kung sino-sino ho ang nakakausap kong mga kababayan natin. No? Sabi nga, Colonel, former Senator, former Colonel, former Secretary, former Rebel, Gringo. No? Ano ba gusto nyong gawin ngayon? Dahil sabi ko nga, 17 years na sundalo, no? 7 taon na rebelde, 21 years na senador, 2.5 years na secretary. Ang gusto ko talaga, katulad din siguro ninyo, no? At yung marami nating kababayan na nagkaroon ng record as public servants. No? Gusto ko na sanang umuwi at manahimik at siyempre ma-enjoy naman yung aking mga apo at aking mga anak. Pero Ka-Ferdy, paano naman tayo uuwi kung meron pa tayong maiiwan na biktima ng kawalan ng hustisya, no? Yung mga naghihirap. Because ito siguro hindi ko alam kung bakit ganito ang itinanim sa ating kaisipan at sa ating puso ng ating Panginoon. No? Our country is our home. And our family are our people. How can we go home if some are left behind? Diba? Paano tayo makakatulog ng mamibig kung alam natin sa ating puso, sa ating kaisipan, na may naiiwan pa na nangangailangan ng tulong. At yan ho ang nag-udyok sa akin na ipresenta na naman ang ating sarili sa taong bayan para mapag-utusan tayo. Pag sinabi nilang, okay, former Senator Gringo, former Secretary Gringo, former Colonel Gringo, pwede na kayong umuwi. Okay na, nakaboundary na kayo.
bilang tunay at masunuring sundalo, di uwi na tayo. Pero ang naririnig ko, kailangan pa tayo. At ang pagbabalik natin sa Senado ay magiging buhay na pagtugon sa kautusan na yan ng Panginoon at ng taong bayan. No? Dahil sa Senado po, isa tayo sa 24, meron tayong personalidad, no? May official na title tayo, na katungkulan, at meron tayong plataforma na kung kinakailangan, araw-araw na ginawa ng ating Panginoon, pwede tayong magsalita. So, personalidad at plataforma para magserbisyo sa pamagitan ng paggawa ng batas. Ngayon yung batas, merong sinasabi kong unfinished business. No? Marami pa akong batas na ibig isulong, no? National Security Policy, Land Use, tayo ang may akda ng National Disaster Risk Reduction Management Law, at natutunan ko po bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, yung digitalization, yung computerization ng sistema na ating pamamahala at sa private sector na rin para mapabilis ang serbisyo, no? Sa pamagitan ng kumpleto, no, napapanahon at katotohanan na datos o informasyon. So yan pangunahin palang advocacy natin yan para patuloy ang serbisyo natin. Siguro makakaurin tayo pagdating ng panahon pero hindi pa ngayon. Alam po ninyo, ka-gringo, taong bayan ang kumikilos tuwing kayo'y tumatakbo at nagtatagumpay dahil damang-dama po namin mga maliliit, mga taong bayan, yung malasakit ninyo sa amin. Kaya kayo po yung independent na kandidato, walang partido, taong bayan ng kumikilos para kayo'y manalo. Isa po sa pangailangan natin ngayon sa harap ng walang pagkatrabaho sa ating bansa at kakulangan ng ating depensa yung Self-Reliance Defense Program, no? Na wag naman sana matulad sa Amerika na ginawang negosyo, no? Naging military-industrial complex, no? Sabi nga ni President Eisenhower, delikado naman yan pagka ginawang negosyo ang military-industrial complex. Pero meron po tayong tinatawag na Self-Reliance Defense Program. Kayo po ang isa sa mga pasimuno niyan. Kung yan po maisa sa katuparan at mapapagpatuloy, ay may panahon na tayo gumagawa na ng mga missiles na kung saan natin gustong patamain, doon tumatama, guided, ano? Ngayon po, ang labanan ngayon, kitang-kita natin sa Ukraine, mga missiles, mga drones. Kung magkakaroon po tayo ng government-owned factory po sana, no, para hindi profit motive, ano, state-owned factories na mag-e-empleyo ng ating matatalinong mga kababayan, mga kabataan, mga engineers, no, katulad ng isang anak ko, engineer, hindi na sila mag-a-abroad. At yung kanilang talino magagamit nila dito at the same time kikita ang ating gobyerno, baka tayo pa ang mag-export ng mga armas imbis na mag-i-import tayo at at the same time lalakas po ang ating deterrence, no? Hindi tayo basta-basta pag-iisipan ng masama ng mga terorista o mga ibang bansa, no? Kaya ano po bang masasabi ninyo tungkol sa inyong matagal nang sinusulong na Self-Reliance Defense Program? Ka-Ferdy, mabuti ho. Talagang pinagpala itong pagkakataon na ito. Nangyari na ho yan. Noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron ho tayong government arsenal sa Limay, Bataan. Meron ho tayong Ilisco na gumagawa ng firearms na mas maganda pa ang performance kisa sa mga imported. Alam niyo ho anong nangyari, Ka-Ferdy, no, sa ating mga tagapanood, taga-subaybay at taga-pakinig. Hindi itinuloy. So yun ho ang nagiging problema natin minsan. Magagandang mga programa, magagandang mga plano na hindi itinituloy dahil tuwing may papasok ang bagong administrasyon, lahat ng ginawa
nung nakaraang administrasyon, lalo na kung kontrapartido, sinasa-isang tabi na nila. So, kailangan na ma-introduce natin yung element of continuity, sustainability, predictability in terms of policies. Tinatanong mo ako, Kaperde, no? Kung sa aking pananaw, sino ang pinakamagaling natin na naging Pangulo? Sa ngayon, no? At siyempre, kasaysayan ang husga niya. Lagi kong sinasabi, without batting an eyelash, no? Ang pinakamagaling sa aking pananaw ay si President Ferdinand Marcos Sr., na naging Pangulo natin. Of course, hindi pa tapos yung record ng ating kasalukuyang Pangulo, nakangaraang Pangulo, si President Rodrigo Duterte. No? At ang huhusga talaga sa bisa, no? Sa relevance ng kanilang mga panunungkulan ay yung taong bayan. History will judge all of us. No? So, nawawala yung continuity, nawawala yung sustainability dahil every 3 years so kasi nagkaka-eleksyon tayo. Yun naman no, ang obserbasyon ng mga ngalakal na ibig tumaya sa atin, no, sa ekonomiya natin in the long term. Yung unpredictability natin. Sabi, siguro sa loob nila bakit tayo tataya sa pangmatagalan? Magkaka-eleksyon na naman. Baka iba na naman yung medium-term development program. Isa yun ho sa balakid sa ating national development. No? But in spite of that, kung tayo, ang strength natin, ang bargaining position natin is our geography. Titingnan lang ho natin yung mapa ng mundo at makikita natin kung nasaan ang kalulugaran natin sa global developments. No? Maniwala ho kayo, yung binanggit ko kanina, we can be the hub of every effort. Cultural hub, digital hub, diba? Economic hub, security hub, spiritual hub, not only of the Pacific area, but of the world. Yung nahihirapan sa ibang bansa, dapat sa atin pumunta at tumaya in the long term. So, yan ang pangunang komentaryo ko dun sa obserbasyon ninyo nga, na yung self-reliance napakahalaga. Pero kaming mungkahi, no? Siyempre, yung import liberalization, yung globalization, parang tinamaan na natin yung kisame dyan. No? So, kailangan matuto tayo, bumalik. Meron na kami tinatawag na 100-kilometer radius. Yung pinoproduce ng isang barangay, bilhin o gamitin ng karatig barangay within a 100-kilometer radius para hindi tayo aasa sa iba. No? Archipelago tayo eh. No? We are an archipelago. 7,100 islands during high tide and 7,400 during low tide. No? Tapos idadagdag ko lamang, no? Hindi pa natin na-exploit ang full potential natin as a nation. No? At pag nahuli ho natin yung susi dyan, which is unity, ang pillars ng national security, political unity, social cohesion, a sense of nationhood, one flag, one nation, one people, at saka economic prosperity. Yun ang mga haligi na dapat tayuan ng ating national security at economic development. Alam po ninyo, ka-gringo, may panahon na yung sinusulong yung original version ng Bangsamoro Law na halos hihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. At nagsalita si Brother Norm Miswari, naging kasama din po sa struggle, no? Naunawaan natin yung struggle ng Moro people, mga kapatid natin yan. Sinabi niya na mga ibang bansa yung may gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sapagkat merong uranium, trillions of pesos worth of uranium, merong natural gas, trillions of pesos worth of natural gas, merong oil, trillions of pesos of oil, worth of oil, at iba pa, may mga nickel, meron tayong manganese, nandyan yung National Steel Corporation na pinatay. Sayang, kasi gumagawa na po tayo ng mga barko nung araw. Meron tayong Pilseco, Baseco, gumagawa na tayo ng mga oil tankers nung araw. At sa Philippine Navy naman, nakakagawa na ng mga fast attack aircraft, gumagawa na tayo ng B-105 helicopter, gumagawa na tayo ng Islander aircraft, mga mortars, mga
bala ng mortars, mga bala ng M16, napakarami po, no? Kailangan po ng steel, ano, at Opo. manganese at iba pa. Ay paano po kaya natin mabubuhay ito uli? Nakatenga lang po yung National Steel Opo. Corporation natin. Tapos yung pinagawa nila Minister Enrile tsaka ni Danding Cojuangco na coconut oil processing plant para maging finished product yung coconut oil, makaproduce ng mga sabon at iba pa. Ay paano po kaya natin mabubuhay lahat itong mga ito sa inyong susunod na termino? Sigurado akong magiging senador kayo uli sapagkat nandiyan ang Diyos sa likod ninyo. Alam ko, Kaperdi, alam nyo, related doon sa sinabi ninyo, no? Sinuri ho namin yung 11 flagship programs ni President Ferdinand Marcos Sr. Petrochemical industry, steel industry, yung binanggit ho ninyo, no? Tapos tinignan namin yung vision, no? The late Senator Benigno Aquino. Two personalities, icons, no? Diametrically opposed politically, sharing the same vision. Abe, Kaperni, imagine ninyo yung puhunan na pwede nating ipundar for the future of the people. Ano ho ang naging sagaban doon? Politiko na naman. Tuwing may papasok na bagong administrasyon, lahat na ginawa nung nakaraan ay masama. Mabuti o masama, masama. Ito yung nangyari ngayon. Di ba? Ang ating Pangulo ay anak, no, ni President Ferdinand Marcos Sr. Hindi ko ito sinasabi dahil ang Pangulo natin ay si President Ferdinand Marcos Jr. No? Sinasabi ko lamang na dahil nga masyado tayong nabahiran ng masasamang epekto ng too much partisan politics na nasira yung continuity, yung sustainability, yung predictability. Yan ho ang pauna. Siyempre ho, kailangan may plano tayo. Wala naman akong planong perfecto, pero kailangan may basyanta, may plano. National Security Plan, may Economic Plan, may, di ba, may foreign policy tayo. Dahil ho sa technology, yung demarcation lines ng foreign policy, security policy at economic policy ay blurred na. Dahil palipat-lipat na ho ang impormasyon. In fact, pati ideology ngayon sabi nga nila, ideology begins in the stomach. So ano ho ang approach na naman yan? Ito mungkahi ko lamang base sa aking karanasan. No? Abay, unahin natin yung dapat unahin. Di ba? Yung West Philippine Sea, importante yan. Pero lahat po ng issue, walang issue na hindi natin pwedeng i-connecta sa pangunahing pangangailangan at serbisyo na kailangan idulot ng isang responsableng pamahalaan sa sambayanan, sa mas nakarami. Which is food, clothing, shelter, education, health services, and now, the new gold, the new oil, access to data. Matugunan lang natin yan. Sa tingin ko hindi na kaya, wala naman nung nagsasabing kumukontra. Pag sinabi mong, hindi pa yan ang tunay na pangangailangan. Idagdag natin yung Article 3 ng ating saligang batas. Sabi ko sa mga abogado, mga constitutionalist, kung paliliitin natin, no? I-compress natin yung buod ng ating saligang batas, the fundamental law of the land. Paano ba natin i-describe yan? Sabi niya, Senator, protect life, liberty, and property. Ano man ang sitwasyon, basta sinabi mong kailangan ipagtanggol ang isang buhay, tabi na lahat. Buhay ang pangunahin. So itugma ho natin dyan. Food, clothing, shelter, health, education, access to data, life, liberty, and property. Hindi mahirap isipin. Kaya lang, alam nyo naman ho, sa iba-ibang level ng ating pamunuan, yung mga simpleng bagay, mas gusto natin na pahirapan, patagalin, at gawing komplikado. Yan ho ang pinakamadaling paliwanag sa aking pananaw sa ating mga kababayan na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng direksyon at naghihirap. Yun ang ating tugunan. Ngayon po, ang papasok na administrasyon sa Amerika ay si President Trump na tila
magkaibigan talaga sila ni President Putin. Yung nag-meeting sila, halatang halata sa kanilang body language na tila mag-best friend itong dalawang ito eh. Kaya ito po, it bodes well for our country kasi kulang po tayo sa langis. Hindi pa natin na-develop yung ating exploration capability. Mahal ang ating tinapay at yung fertilizer, kulang tayo. Ang Russia po, biggest producer ng fertilizer, wheat na ginagawang tinapay, at langis, natural gas na kailangan natin. Ngayon, kung magiging magkaibigan na po itong Russia at saka Amerika, hindi na po tayo mapapagbawalan, no? Mawawala yung sanction. Pwede tayong bumili ng langis, natural gas, wheat, at fertilizer sa Russia, and at the same time, makipag-ugnayan tayo ng technology transfer. Alam ko po ito dahil dati pong ambassador si Alejandro Melchor Jr. sa Russia na siya, bagamat siya pro-American, nakita niya na malaki ang potential na maging kaibigan natin ang Russia, maging si late ambassador Danding Cojuangco, yung Aeroflot, kanyang kinaibigan. Itong anak niya, si Congressman Mark Cojuangco, kinakaibigan naman yung mga Russians para mabalik yung ating Bataan Nuclear Power Plant para yung uranium sa Mindanao magamit. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat nating gawin na gera ba o kapayapaan at pakikipagkaibigan? Ka-Ferdy, ang panalo ko dyan ganito. Lagi ho natin narinig, kumpletuhin ho natin yung equation, no? Para kumpleto. Okay, Amerika, Russia, nag-uusap si President Trump, si President Putin, huwag ho natin kalimutan yung China. Okay? Lagi ho tayong kinakahon. Pro-China ka ba? Anti-China? Pro-US? Anti-US? Naririnig ho ba natin yung pro-Pilipino? Yun ho sa tingin ko ang kulang. No? Ngayon, energy, nabanggit niyo yung energy. No? Kailangan talaga natin yan. Noong panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, merong hinubog na JMSU, Joint Marine Seismic Undertaking. China, Pilipinas, at Vietnam. Wala na ho tayong narinig sa initiative na yan. Ano ang mensahe ron? Ano sana ang kasunduan kung ipinagpatuloy? Sabi ng China, hindi lamang sa atin, kundi pati sa Vietnam, no? Pilipinas, bakit tayo nag-aaway dyan sa West Philippine Sea? Hayaan natin, mariresolve ba yan? Diplomasya. Pero huwag natin masyadong i-announce on media. Diba? Mag-usap tayo ng backdoor channeling. No? Sabi niya, meron kayong langis dyan sa dulo ng Palawan. Service Contract 63. Hindi yan disputed area. Wala kayong financial capability. Pauutangin namin kayo. Wala kayong technology. Pahihiramin namin kayo ng technology. No? Hindi pa disputed area. Meron kayong langis. Meron kayong natural gas. Pag-usapan natin kung paano hatian. Procedural na lang yan. Yan yung mga initiative sana, Ka-Ferdy, na dapat isinulong for continuity. Yan pagkakailangan energy natin. Pero doon, nababalaw na naman tayo sa pro-China, anti-China, pro-US, anti-US. Mag-focus tayo sa pro-Pilipino. Ano ang ikabubuti, no, ng sambayanan? Ano ang magiging benefit? Ano ang epekto sa food, clothing, shelter, health, education, and access to data? Paano natin poprotektahan yung life, liberty, and property? Idagdag na natin yung pursuit of happiness dahil ano ang silbi ng buhay, di ba? Ng kalayaan, ng ari-arian, kung hindi ka naman masaya. So, ambisyon na natin, no? You cannot give what you do not have. Paano natin ibibigay yung wala sa kamay natin? Ambisyon na natin. It may sound motherhood, no? Harmony in our families, pagmamahalan, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth for the nation, at security in our shores. Yan ang batalya. Balik tayo nga natin. Pag may seguridad na sa ating karagatan, balik tayo. Diba? Inclusive growth. Seguridad na tahimik na, nag-usap na, nagkasundo na. Diba? Then, inclusive growth. Lahat. Huwag yung
sa marami lang ang boto at kung saan ka kikita. Yung pinakamalayo, pinakamaliit at pinakamahirap ang targetin natin para sabay-sabay ang pag-unlad natin. Okay? Then, order in the state. The first responsibility of any government is order. Lahat nasa tamang lugar. And then, pagtutulungan sa barangay, sa komunidad. Ang magiging bunga nun, harmony in the families dahil mababawasan yung matinding pangangailangan. Ngayon, gaano tayo kaswerte, kapatid? At policy level, ang ekonomiya natin ay sumisipa from 6 to 8%. Ang challenge, ang hamon sa ating pamahalaan, ang hamon sa ating lahat, kung paano mararamdaman yung economic growth na yan doon sa mga kababayan natin na kumakain sa basurahan. Yan ang tinatawag na inclusive growth. Eh kung kumakain tayong 3 beses ang araw, di kumakain sa basurahan, huwag na yung pagpag na Jollibee, no? No. Ibig sabihin yan ang approach sa nation building. Go for the smallest, the farthest, and the poorest para sabay-sabay ang pag-angat. Hindi lang dun sa marami ang boto o kung saan kakikita. Yun sa aking pananaw, ang approach to serious nation building. Yan po ninyo nakita, mga kababayan, kung bakit si Caperdi na napakataas ng pamantayan sa pagpili ng leader, pinaglalaban itong si Senator Greg Honasan. No? Nakita ninyo lahat ng galing ng ating mga pangulo, no? At mga dating senador, Ninoy Aquino, Ferdinand Marcos Sr., Gloria Arroyo, President Duterte, President Erap. Nakita po niya lahat. Minister Enrile, Ambassador Coangco, Ambassador Alejandro Melchor Jr. Kaya ito po ang pinakamagaling na kandidato. Kaya ako po yung nakikiusap. No? Muli, magsama-sama tayo. Independent po si Senator Greg Honasan. Ang partido niya, Pangong Bayan. Tayo po, kayo, ako, tayong mga maliliit. Itulak po natin, isulong natin ang kanyang kandidatura para senador dahil kailangan siya ng ating bansa. At ako'y nananalangin na sana naman ipagkaloob ng Diyos na maging presidente din po natin siya sa darating na panahon. Wala na po tayong oras. Greg, magpaalam ka na po sa ating sana maulit pa itong interview na ito. Kaperdi, hindi pa tayo nangangalahati sa dapat natin pag-usapan. Pero panghuli at pansamantalang kahilingan at panalangin, no? Ang aking hiling po, ang aking taimtim na panalangin sa sambayan ng Pilipino, alang-alang sa ating mga anak, together, magkakasama tayo, dapat patuloy tayong mangarap. Walang masamang mangarap, Ka-Ferdy, mga kababayan. Let us continue to dream hard. Let us also continue to pray hard. Manampalataya tayo. Diba? Amen. Magdasal tayo. Amen. At para hindi naman kayaya sa ating Panginoon, sabihin naman ng ating Panginoon, no? Pangarap kayo ng pangarap, dasal kayo ng dasal. Hindi naman kayo nagsisikap. So, let's continue together, always together as a people, one nation, one flag, one people, to dream hard, pray hard, and work hard for unity, for lasting peace, and the prosperity that this blessed country of ours deserves. Mabuhay po kayo. Mag-ingat kayo palagi. God bless the Yan Philippines. po, si Senator Honasan. Our dreams will never die. Salamat po, Ka-Ferdy. Mabuhay po kayo. Salamat sa mga tagapakinig. Ay giling mo ang kasaysayan, lahing pinagpala ng may kapal.